Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan banal na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay God and Jesus Christ and Holy Spirit blessings of Church Servant Shepherd up to our new Pope today. And welcome nga pala sa ating bagong Santo Papa Pope Leo XIV. At the light of God and Jesus Christ be with you. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng to mula po doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo Kabanata 9, talatang 38. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan Kabanata 13, talatang 20. Ito po ang mensahe. Tandaan ninyo at tumanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Patuloy po natin kay Apostol San Juan Kabanata 17, talatang 18 hanggang 19. Ito po ang mensahe. Kung paanong sinugo mo ko sa sanlibutan, gayon din naman sinusugok sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila itinatalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo Kabanata 13, talatang 15. Ito po ang mensahe. Kaya't lagi tayong magandog ng hain ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papupuri naghahain ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotions. Yan. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gayon din ang banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Yan. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Yan. At nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay ang kaloob niya sa atin or the blessings of God sa atin na pagkalooban tayo ng mga manggagawa o mga sugo niya para tayo ay akayin sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Yan, tayo ay ang pagsugo ng banal na Panginoon mula sa simula, mula propeta, mula ginabayan niya hanggang sa ating Santo Papa ngayon, ito ay sinusugo ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at Espiritu Santo para pagkalooban tayo ng biyaya at tayo ay bigyan ng pagkakataon sa pagpapala na kanyang kaloob para sa lahat. So, ganyan tayo pinagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos na pagkalooban niya tayo sa ating simbahan ng kanyang manggagawa, servant, shepherd, kagaya ng sa banal na Panginoon Kristo. At ang sinusugo ng banal na Panginoon Kristo, dapat ito itatanggapin natin. So lahat, propeta, ang lahat ng mga gawa ng simbahan ay dapat natin tanggapin at suportahan natin sila. So kung tinatanggap natin sila, tinatanggap natin ang banal na Panginoon Kristo at gayon din ang banal na Panginoon Diyos. Kaya ang ating ang talaga nating bagong Santo Papa ngayon na isinugo ng ating banal na Panginoong Jesucristo para tayo ay pamunuan mula sa pagpili sa kanya ng mga kardinal sa gabay ng Espiritu Santo ay ating tanggapin ng lubos at suportahan natin siya sa kanyang pamumuno sa ating simbahan. At tayo ay magkaroon ng matibay, maunlad at na simbahan na gagabay sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya tayong lahat ng mga Kristiyano Katoliko ay mag-ibayo sa ating pagtanggap sa ating bagong Santo Papa,
lahat ng mga servant, shepherd na tinalaga ng Panginoon Diyos dyan. Sila yung ating lubusan tanggapin. Sapagkat kung tinatanggap natin sila, tinatanggap natin ng Panginoon Jesucristo at ang Panginoon Diyos. Yan. Kaya sila ay tanggapin natin at ang pamamagitan ng ating pagsuporta sa kanila, doon natin sila lubusan tinatanggap at ang Panginoon Diyos. Kaya tayo dapat ay lubusang tumulong sa pamumuno o liderato ng ating mga simbahan, lalong-lalo na ang bagong talagang Santo Papa. So, yan. Ganyan ang nais ng banal na Panginoon Diyos at yan ang pagpapala niya sa atin. At itong pagpapalang ito ay ating bigyan ng ito ay tanggapin natin ang pagpapalang ito sapagkat ito ay siyang makapagliligtas sa atin at makagagabay sa atin sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Sapagkat sila yung mga ginawang mga lingkod ng simbahan para tayo ay maakay sa gabay ng banal na Panginoon Diyos o sa nais ng banal na Panginoon Diyos na pag-aari at magpapailalim sa atin. Tinalagay niya simbahan para ganun tayo magpapailalim sa Kanya. Wala niya na simbahan. Yan. Ganyan niya tayo tinitipon, binubuklod at binibigyan niya tayo ng mga leader kagaya ng banal na Panginoong Jesucristo at ang sumunod sa Kanya na mga ginawa niyang Santo Papa. Wala dun sa apostol at mga Santo Papa at syempre yung mga kaparian na gumagawa para sa atin sa simbahan. Kaya ganun tayo dapat na bilang pagtanggap ay hindi lamang sa salita, hindi lamang sa oo, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagsuporta sa ating simbahan, sa ating mga gawa ng simbahan, sa lahat at Santo Papa. Sa ating mga kaparian, servant at lalong-lalo na sa leader ng simbahan natin nga ang ating Santo Papa bilang sila successor ng ating Panginoong Jesucristo bilang tagapangmuno sa simbahan. So, kaya tayo ay patuloy na manampalataya sa Panginoon Diyos ng higit na paggabay ng Espiritu Santo sa ating Santo Papa upang magampanan niya ang kanyang tungkulin at tayo ay patuloy na magabayan niya sa ating pananampalataya. Tayo patuloy niyang palakasin sa ating pananampalataya, patuloy niya tayo magabayan sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos. Patuloy niya tayong pagbuklurin, pairalin ng kapayapaan sa pananampalataya sa Panginoon. At tayo naman ay pag-ibayuhin natin ang gabay na ito na ating nasimulan at sa gagawin pa ng ating bago itinalaga ngayon. Kaya tayo ay maghandog, sama-sama tayo maghandog ng papuri sa ating Panginoon Diyos, sa Panginoon Jesucristo, sa pagpapalang ito sa atin. Gabayan tayo ng mga lingkod sa simbahan at ng ating mga bagong dito. So sa pagbibigay sa atin ngayon ng bagong Santo Papa, tayo maghandog ng papuri sa ating Panginoon Diyos bilang pagtanggap natin sa Kanya, bilang pagsuporta natin sa Kanya. Tayo maghandog ng papuri, hain sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo at pasasalamat siyempre. Pasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo. Kaya tayo ay magsama-sama sa ating pananampalataya at pagpapalakas ng ating simbahan. From supporting our servant of the church. So yun, muli sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual. Yan. At patuloy na tayo ay nanampalataya ng paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria ng kanyang paggabay ng spiritual na kaliwanagan sa ating pagbabahagi ito ng mabuting balita. Sana gabayan tayo sa ating pagbabahagi ito kada linggo at hindi lamang sa ating pagbabahagi ito kundi gabayan tayo kada linggo sa ating pagbabahagi ito at siyempre sa buong Pilipinas at buong mundo at hindi lamang sa araw na ito kundi sa pang-araw-araw nating pamumuhay at mga pagpapala sa atin ng banal. O gabayan tayo sa panahon ito ng ating banal na Panginoon Diyos ng kanyang spiritual na kaliwanagan at pagpapalang ito, kagapay ang banal na Santa Maria sa atin. At tayo ay magabayan niya sa ating paglilingkod na ito sa ating banal na Panginoon.
Diyos. At sana ay tayo ay sa ating pananampalatayang ito, sa ating pagbabahagi, pagsuporta sa ating simbahan, sa pagbubuklod ng sangkatauhan, sa pag-ibanghelyo at pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo, ay sana ay tayo ay makatulong sa ating pagbabahagi ito, pagbubuklod at paggabay sa atin ng Banal na Santa Maria sa ating paglilingkod nito sa Panginoon. Sana makatulong tayo sa ating simbahan. Muli ay sana doon sa Interfaith Unity naman tayo ay gabayan ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria, maliwanagan yung bawat mga reliyon, pagkaisa tayo doon sa ating iba't ibang paniniwala, maiwasan natin yung sigalutan, maiwasan natin yung maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan na uuwi sa alitan, karahasan, hanggang sa digmaan. Tapos makagagabay tayo sa bawat pamilya, sa bawat komunidad, bansa at buong mundo ng kapayapaan, pag-ibig, pagtutulungan, yan, pagkakaisa, at iba't ibang mga mabubuting aral at gabay ng ating Panginoon Diyos at iba't iba nating pinaniniwalaan. So yun, at doon sa CBCP and Vatican Church, sana kayo patuloy na maliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy niyo pagbuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at mula sa Panginoon Kristo at mabuting balita. Yan. At sa ating munting kakayanan, tayo patuloy na nanampalataya ng gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria, na tayo gabayan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o pag-ibanghelyo ng kanyang pagmamilagro at kalimutan. Gabayan tayo ng kanyang dakilang kapangyarihan sa paggabay din natin sa pamahalaan upang ito'y magabaya sa mabuting mga pamamahala ang bawat mga kapamahalaan mula sa bansang Pilipinas. Yan. At tayo ay makapagbahagi ng lubos at mabuklod natin lahat sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. At yung mga kapamahalaan, kayo ay maliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy kayong mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin niyo yung karapatang pantao. Tagay makikinabang yung inyong mamamayan at sila makapamumuhay ng mapayapa, protektado. Makakapanampalataya sila na lubos sa kanilang pinaniniwalaan. Siyempre, sa ating Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Kristo, ng protektado at maunlad na buhay instead na nagkakaroon ng problema, kaguluhan. So yun, muli magandang hapon sa inyong lahat at God bless you. Muli sana tayo pagpalain ng Banal na Panginoon Diyos at protektahan at sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita.